taong 1979 February ay nakapag-abroad ako, nakapasok ako ng as an assistant supervisor sa isang cantonment sa King Abdulaziz Cantonment sa US Army Corps Engineers sa MODA, Ministry of Defense and Aviation. And nagpunta po ako ron ay dala-dala ko pa rin yung mga bisyo ko nung kabataan ko dito. At yun nga, sabi nga ng tatay ko, pinag-aral niya akong engineering pero graduate po ako ng BSA, ibig sabihin no, babae, sugal, alak. Ngayon, kaya napapagpatuloy ko yung ganung bisyo hanggang sa makilala ko si kapatid na Carmen. At siya nagtatrabaho din po sa King Abdulaziz Military Hospital. Ngayon po, at noong nag-war ng Iraq, ay naipasya kong iuwi muna ang pamilya ko dahil nagbobombahan po doon. Dumadaan po yung mga SCAD sa Tabuk. Ngayon po, nung ako'y nandito na sa Pilipinas, ay nasubukan ko po na ang hirap. Ngayon, habang tumatagal, nakita ko po yung si Brad Ely sa TV na pinsan dumating ako na nakainom. Nakita ko, sabi, bukas ko ng TV, nakita ko si Brad Ely, tarantado ka. Inutil! Tarantado! Ayun, umpisa po noon, nagkaroon ako ng hilig sa pakikinig hanggang sa pinuntahan ko sa lokal. Pumunta po ako sa lokal, hinanap ko ang lokal. Ayun po, nung nagtagal-tagal, ayun, nagpadoktrina po ako. Nung nakikinig ako ng salita ng Diyos, bumabaon sa dibdib ko, sa isipan ko yung mga ganun na kailangan na kaligtasan ng isang tao. At naanib po ako ng June 30, 2000. Nakasabay ko pa po yung anak kong isa na si Brad Art na ngayon ay nasa ALSIT. Ngayon po nang naanib po ako dahil nga po sa membro na po ako at alam nila na si Ayla at saka si Arnie ay sumasama po sa akin, parang nagagalit sila hanggang sa yung nangyari po na minsan na dinalaw ko yung biyanan ko doon sa bayo ko, kasama ko yung dalawa kong anak. Ayun, hindi nila ako pinapasok sa bahay nila. Sabi nila, huwag kang papasok, diyan ka lang sa labas. Ikaw, diyan ka lang. Hindi ka pwede dito. Tandaan mo yon dahil kayo, sa demonyo kayo. Pero kung Inantay kong matapos yung mga anak ko. Tapos nung sila nagipag-usap sa lolo nila, ay umuwi na kami. Kahit nagkaroon ng pangyayari, ay nagpapatuloy pa rin ako. Hanggang sa minsan, sumama si Carmen sa apalit, nakapagtanong siya kay Brad Ely. Yun, nasagot naman ni Brad Ely. Nag-umpisa na pong mag-aral, makinig ng aral ang asawa ko. Mga 2004 po, May 7, ay naanib po yung asawa ko at saka yung bunso ko, si Isayla. May isang pagkakataon pa nung bagong anib ng ang mga anak ko at saka yung asawa ko, ay pinuntahan kami ng ministro ng INC. At sinabihan ako na kukunin na nila ako at babautismuhan nila ako para makabalik yung asawa ko sa INC, pati na yung mga anak ko. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy ka Carmen, ka Arnold. Pumapayag na kami na mabautismuhan ka sa ministeryo at makabalik itong si ka Carmen. Ngunit sa isang kondisyon, iwan nyo si Soriano. Ang sabi ko po ay natagpuan ko na yung tunay na iglesia. Pasensya na, ka Rodrigo. Ngunit,
natagpuan na namin ang tunay na iglesia. Minsan na hindi ko makakalimutan nung na-aksidente po ako. Nawalan ako ng parang nawala ang ng utak ko. Yun, naramdaman ko ang pagliligtas sa akin ng Panginoon. Pagamat medyo nawala yung pag-iisip ko ng ilang sandali. Nanalangin ako na sana ay bumalik yung isipan ko at yun nga, naramdaman ko ang pagmamahal ng mga kapatid. Nagsisisi po ako dahil ang buhay ko nung kabataan ay nahugol ko sa pangsanlibutan. Ngayon ay naramdaman ko ang lingap ng Panginoon dahil nagkaroon ako ng pananampalataya. Higit sa lahat ay pag-asa dahil nabigyan niya ako, pinagkalooban niya ako ng tungkulin sa lokal. Ngayon ay masigla at maligaya ako na tumutupad kasama kong aking pamilya na kasama ko na rin at sila ay may tungkulin na rin. Salamat po sa Diyos. Ako po si kapatid na Arnold Cubangbang at ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.